Maganda itong mensaheng ito. Let's go to Second Corinthians chapter 4, verses 17 and 18. Ako na lang magbabasa. Gusto ko lang ipaalam sa inyo na, alam nyo, walang nagkukwentuhan, walang nag-uusap. Ito na yung pagkakataon naman na Diyos naman na mangusap sa atin. Amen? Huwag niyong lalaruin ang mga anak ninyo, kayong mga nanay. Pinakamaganda sabihin nyo sa anak ninyo, anak, makinig tayo sa preaching. Amen? Amen? Yan, all right. So verse number 17. 2 Corinthians 4:17. Sabi dito, for our affliction, which is but for a moment. Ulitin ko. Nandiyan na ba kayo? Nandiyan na ba kayo sa binasa-basa ko? Okay. Sabi ng Bible dito, for our affliction, light affliction, which is but for a moment, worketh for us a far more exceeding and eternal weight of glory. What a verse, amen. Ang ganda niyan pag naintindihan niyo mamaya, papaliwanag natin. Unawain natin yan. While, in verse number 18, while we look not at the things which are sin, but at the things which are not sin, for the things which are sin are temporal, but the things which are not sin are eternal. What a verse. Now this afternoon, gusto ko magdala sa inyo na mensaheng temporal commitment versus eternal commitment. Do you have a commitment? Amen? Pag-uusapan natin ito. Temporal commitment versus eternal commitment. Kung wala pa kayong commitment na tinatawag na eternal commitment, you supposed to have that kind of commitment. Amen? Nakikinig kayo? Nauunawain natin ito. Pray tayo. Dakilang Diyos, kami po nagpapasalamat. Thank you for the testimonies we heard. And thank you for the songs, the special number we heard, O God, that prepare our hearts. And please help us to understand and receive it, your word, with joy, O God. Please help us. And if there is a sin or wickedness in our hearts, O God, that it might be hindered those words, those messages, O God, those truths that we are going to receive it. So please forgive it, forgive us, and cleanse us from all our unrighteousness, O God. Give us wisdom, make us humble, O God. Use thy servant, O God. And please, don't allow Satan to disturb us. And please, save the unsaved and baptize the converts. And please continue to encourage us, O God. Again, please, Holy Spirit, empower us and work in our midst, O God. Work in our hearts. It might be hard, O God, but please make us humble, O God. And iniling ko po, Panginoon, na maging itong mga bata dito na nasa aming kalagitnaan, na wag po silang maging instrumento, Panginoon, ng diablo. At we promise you, all the glory and honor ay muli po naming ibabalik po, Panginoon, sa inyo. For in Jesus' name, amen. All right, you may be seated. Of course, kasama din natin sila Star Emilia, sila Brad Juni, si Philip, at saka si Brother David. Ayan, sa Google Meet natin at mga ilang mga kapatiran sa ating Facebook Live. Now, ngayon, makinig kayo na maigi sapagkat alam nyo ang preaching, lagi kong sinasabi sa inyo na ang preaching dapat makinig tayo sapagkat dito tayo pinapakain spiritually. Amen? Dito pinagtitibay yung ating pananampalataya. Ito ang paraan paano tayo pagtibayin ng ating pananampalataya, mga kapatid. Amen? At sapagkat, alam nyo, sa mundong ito, pag hindi ka matibay sa pananampalataya, hindi matibay ang foundation mo
madali tayong gibain ng mundong ito. Amen? So, dito sa binasa natin, alam natin na ito ay sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto at isa ito ang kanyang in-emphasize sa aklat niya dito sa ating binasa 2 Corinthians is to affirm his apostleship, his ministry as an apostle. He defend his authority as an apostle. Katulad natin mga kapatid, if you do not know how to defend your Christian life, sasabihin ko sa inyo, kakainin ka, lalamunin ka ng mundong ito. Amen? Pabalik-balik ka sa kamunduan. So Paul, talagang pinangatawanan niya, ibig sabihin pinanindigan niya, alam niya kung paano nanindigan sa kanyang ministry, nanindigan siya bilang apostle, and he refute the false teachers in Corinth. Kasi doon sa Korinto, maraming mga doon, maraming mga maling mga pananampalataya doon. Katulad din sa atin mga kapatid, napakaraming talamak na mga maling pananampalataya. So dapat kinakailangan alam natin how can we refute them. Amen? Hindi naman trabaho natin yung pupunta diyan tapos makikipagdebate ka. No, hindi natin trabaho 'yon. Pagka along the way, mga kapatid, pag merong paharang-harang diyan, that's the time that we must know how to refute false doctrine. Amen? Huwag tayong papayag na basta na lamang ganun-ganunin tayo. Kinakailangan alam natin kung paano tumayo sa ating pananampalataya. Nakikinig tayo. You know how to defend your faith. You know how to refute false doctrines. Amen? False teachers. So, ito yung in-emphasize ni Paul dito. Kaya, alam mo, sabi niya dito, kasabay ang persecution sa panahon na ito. Nakikinig kayo? Nakikinig kayo? Kasabay ang hindi maiwasan na persecution sa panahon na ito. But, huwag niyong kakalimutan, ang main enemies of God's people is Satan. Amen? Kaya makita nyo dyan sa chapter 4 in verse number 4. Tingnan nyo doon. Pupunta muna natin yon. Chapter 4 in verse number 4. Ano nakalagay dyan? In whom the God of this world. Anong ginagawa ng Diyos ng sanlibutan dito na ito? Who is the God of this world? Nakikinig kayo? The God of this world is Satan. Amen? The God of this world is Satan. Anong ginagawa ni Satan? Blinded the minds of them which believe not. Amen? Binubulag niya yung mga tao. Ayan. Kaya salamat sa Panginoon, isa na tayo sa mga naliwanagan at nakaalis na tayo sa pambubulag ni Satanas. Is that clear? Amen? Sabi ng Bible dito, lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Kaya nga sabi ni Paul dito, for we preach not ourselves. Amen? For we preach not ourselves, but Christ Jesus the Lord, and ourselves your servants for Jesus' sake. So tandaan nyo yan mga kapatid. Ako na lingkod ng Panginoon, tayo na lingkod ng Panginoon, tayo na mga anak ng Diyos, wala na tayong ibang pinapangaral dito kundi Jesus Christ alone. Amen? We preach Jesus. Amen? Wala nang iba mga kapatid. Kaya kinakailangan, dyan na tayo mamamatay sa pangangaral, pagbabahagi tungkol sa Panginoong Hesukristo. Makinig kayo na maigi. Yan ang ayaw ng diablo. When we preach Jesus, Satan hates the name Jesus. Amen. Satan hates the name Jesus. Kaya dito, kinikwento ni Apostol Pablo dito, ano yung naranasan nila? Ano yung naranasan nila sa ministry? Let's drop down to verse number 8. Tingnan nyo, anong naranasan nila?
We are troubled on every side. Amen? Nakaranas sila na ginugulo sila, pinapersecute sila mga kapatid. Sabi nga niya dyan, we are troubled on every side, yet not distressed. We are perplexed, but not despair. Verse number 9, ano nakalagay dyan? Persecuted, but not forsaken. Do you understand? Amen? Persecuted, but not forsaken. Cast down, but not destroyed. Amen? Wow. Ha? Kaya nga sabi ni Paul dito sa verse number 17, ano sabi niya? For our light affliction, which is but for a moment. Na makinig kayo. Kung meron man tayong affliction sa buhay, kung meron man tayong kabigatan sa buhay, anong sabi ni Paul dito? That just a moment. Amen? Sandali lang yan mga kapatid, mawawala din yan. Pero wag niyong ipagpapalit yan sa paglilingkod niyo sa Panginoong Hesukristo. Come on, amen? Wag niyong ipagpapalit yan. Because any affliction we have, mga kapatid, that just for a moment. Pero sabi ng Bible dito, work it for us a far more exceeding and eternal weight of glory. Alam niyo mga kapatid, yung mga kabigatan natin sa buhay, may dulo din yan, matatapos din yan. Yung problema natin mga kapatid, matatapos din yan. Yung mga hinanakit natin mga kapatid, mawawala din yan. Pero ang hindi dapat mawala sa atin mga kapatid, yung paglilingkod natin sa Diyos. Amen? Don't forget to win souls. Amen? Don't forget to win souls. Huwag natin kakalimutan, buhay na natin yung mag-win ng kaluluwa. Buhay na natin na isabuhay yung salita ng Diyos. Buhay na natin yung paglilingkod sa Panginoon. Huwag tayong aalis dyan sapagkat anumang oras pwedeng dumating ang Panginoon. Come on, amen? Kaya nga sabi ng Bible dito, ito yung magandang makita natin. While we look not at the things which are seen, but at the things which are not seen, for the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Sabi ni Paul, samantalang kami ay nagsisitingin, hindi sa mga bagay na nakikita ng mata. Hindi sa mga bagay na nakikita natin. I mean, yung literal eyes natin. Makinig kayo na maigi. Huwag lamang tayong mag-focus sa nakikita ng ating literal eyes. Come on, amen? Kundi, mga kapatid, sa mga bagay na hindi nakikita ng ating literal na mata. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ng ating mga mata, literal na mata, ay may katapusan. Temporal, may hangganan. Nakikinig tayo. Datapwat, ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Yun ang dapat natin makita. In fact, mga kapatid, tinan niyo kung nakafocus na lamang tayo sa nakikita ng ating literal na mata, alam niyo ba, nakakapagod din Sunod ka ng sunod, paano magkaroon ng malaking pera? Sunod ka ng sunod sa pera. Sunod tayo ng sunod sa pleasure ng mundong ito. Amen. Sunod tayo ng sunod kung saan yung limpak-limpak na pera, doon tayo. Kung nasaan yung mga sikat na artista, doon tayo. Kung sino yung mga taong mayayaman, doon tayo kumakampi. Doon tayo sumisip-sip. Doon tayo nakiki-identify sa kanila kung sino yung mga sikat na tao, mga kapatid. Doon tayo nagpapakilala. Gusto natin sa kanila tayo ma-identify o makilala. Pero sino sa ating kalagitnaan, mga kapatid, na gustong magpa-identify sa Panginoong Hesukristo? Ha? Naintindihan niyo ba ako, mga kapatid?
Kaya nga kung sino yung sino yung mga sikat, doon tayo. Kung sino yung may mga pera, doon tayo. Kung sino yung mga nasa trono, doon tayo. Mga kapatid, ang pinakamagandang makita natin ay yung nakaupo sa trono na walang hanggan. Wag nating makita lamang nakafocus sa mga persona na nakaupo sila sa trono na may katapusan. Come on, makinig kayo. Focus kayo dun sa sinasabi ko. Amen? Ay naku, sinasabi ko sa inyo mga kapatid. O ngayon, kung sino ang presidente, doon sila nakadikit. Isang araw pag hindi na presidente, wala na. Parang dito sa atin, mga kapatid ninyo, kung sino ang presidente, siya ang powerful. Pero pag hindi na siya presidente, kulong na siya. So salit-salitan lang sila. Ha? Kung ako naman, mga kapatid, kung ganyan lang ang pagiging presidente, hindi na. Ayaw na ako dyan. Pambira, pagkatapos mo maging presidente, kukulong ko na. Hindi na. Sa inyo na yan. Di ba? Ang pinakamaganda, doon tayo sa trono ng pagiging Kristiyano. Come on, amen? Tingnan nyo ngayon. Tingnan nyo pag sinabi nating temporal, may hangganan. Nakikinig? Pag sinabi nating eternal, that's forever. Nang tanong ko ngayon, mga kapatid, saan tayo merong commitment? Meron ba tayong commitment sa temporal? O meron ba tayong commitment sa eternal? Nakikinig tayo? Eternal means everlasting. Eternal means forever. Eternal means perpetual. But temporal is for a while. Temporal is for a while. Temporal is for a season. Temporal is endure for a time. That's temporal. That's for a moment. Amen. Kaya nga sabi ng Biblia dito, huwag tayong nakafocus, huwag tayong magsitingin sa mga panandaliang mga bagay, kundi dapat magsitingin tayo doon sa mga forever na bagay. Hindi natin makikita ang mga spiritual na bagay, hindi natin makikita ang mga eternal na bagay kung tayo ay laging nakatuon, mga kapatid, sa temporaryo na mga bagay-bagay. Come on, amen. Number 1, you will be looked and valued higher for the temporal but blind for the eternal things. Nakikinig tayo, mga kapatid? You will be looked and valued higher for the temporal but blind for the eternal things. Nabibigyan ko kayo, mga kapatid, na mga halimbawa sa Biblia na sila ngayon ay nakahook na, sila ay nakatuon na at mas binibigyan nila ng value, mataas na value yung mga temporal, pero bulag sila sa mga eternal na bagay. Come on, amen? Nako. Now, let's go to Matthew. Or let's go to Luke chapter 14. Tignan nyo ito, maganda ito. Maganda itong example natin dito. Luke 14. Luke 14. Magsisimula tayo sa verse number 18. Amen? Oh, maganda ito, sasabihin ko sa inyo. Tingnan mo itong mga taong ito. Wala silang commitment sa Diyos. Wala silang commitment sa eternal na commitment. Sapagkat blind sila, kaya saan sila ngayon nakahook, nakafocus na, mga kapatid. At ano ngayon ang binibigyan nila na mas mataas na value? Walang iba kundi yung temporal na bagay. Alright? Nandiyan na kayo sa talatang yan? Na babasahin ko sa inyo. Sa verse number 17, makikita natin dito na merong
invitation ng Diyos. Amen? Come on, this an invitation. Now, huwag niyong kakalimutan, this is an illustration for God's invitation to everybody. Una, tingnan niyo na maigi. Ano ang unang imbitasyon ng Diyos sa lahat ng tao for the world? Number 1, kaligtasan. Amen, amen. Number 2, ano ang pangalawang invitation ng Panginoon? Paglilingkod sa Kanya. Ikaw, blessed, dito ka sa tabi ni Ma'am Flor. Lumipat ka dito. Kasi nagkukwentuhan ko kayo dyan, nakikita ko kayo. Dito ka. Nakikita ko kayo kahit malayo kayo. Sa totoo lang, kahit pilik mata nyo, nakikita ko. Diyan ka. Nagkukwentuhan kayo doon. Wala kayong matututunan pag nagkukwentuhan kayo. Nakikinig lahat. Now, tingnan nyo dito mga kapatid. Tingnan nyo dito Ito, makikita natin dito na nung ini-invite ng Diyos sila, mga kapatid, anong sinabi nila? Alright, nandiyan na kayo? So, sabi ng Bible dito, He sent His servant at supper time to say to them that were bidden come, for all things are now ready. Alright, ready na. Ready na yung invitation ng Diyos na makinig kayo. Yung kaligtasan na invitation ng Diyos to the world. For God so loved the world, amen, that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him should not perish in hell, but have everlasting life in heaven. That's the invitation of God, of the Lord Jesus Christ, to the whole world, amen? Para maligtas ang buong sangkatauhan, para hindi mapunta sa apoy ng impyerno. Pangalawang invitation ng Panginoon, maglingkod sa Kanya through the local church. Because we cannot serve God alone apart from the local church. Kaya nga ang simbahan ay diyan tayo idadagdag ng Diyos, at pagkatapos tayo idadagdag ng Diyos, diyan tayo palalaguin, diyan tayo palalakasin, diyan tayo pasisiglahin, at the same time, diyan tayo gagamitin upang tayo ay humayo as a church to share and preach the gospel. Sapagkat walang ibang institution na inutusan ng Diyos to preach the gospel and baptize, save people, mga kapatid, and to humayo ulit, mga kapatid, at magturo para mahubog ang bawat mananampalataya maliban sa local church. That is why you cannot serve God alone. You cannot serve apart from the local church. Di totoo yun, hindi po pwede yun. Yung maglilingkod ka na sarili mo, hindi po pwede, walang ganon. Amen, amen. So here's now the invitation of the Lord Jesus Christ. Now let's go to verse number 18. Tingnan nyo kung paano sila nakahook sa kanilang commitment na temporal na commitment. Amen! Tingnan nyo, ano sabi ng Bible dito? And they all with one consent began to make excuse. Alright, nakikinig kayo mga kapatid? Anong nangyari sa kanila? Marami silang mga excuses. Amen? Sabi ng Biblia, the first said unto him, I have bought a piece of ground, and I must needs go and see it. I pray thee, have me excuse. Alright, maliwanag ba yan? O, tinan nyo maliwanag ito mga kapatid. Bakit hindi siya makatugon sa panawagan ng Diyos, mga kapatid? Sapagkat siya ngayon ay committed sa temporal na bagay. Anong sabi niya? Nakabili kasi ako ng lote, kaya pupuntahan ko. Excuse muna ako. Hindi muna ako makakapag-attend sa inyo. Come on, amen? Pangalawa, in verse number 19, sabi ng Bible dyan, and another said, I have bought 5 yoke of oxen, and I go to prove them. I pray thee, have me excuse. O, tinan nyo
Sabi niya, nakabili din ako ng baka. Tetestingin ko lang sila. Kaya, pasensya na. Hindi ako makakapunta. Amen? Now my question is this temporal or eternal? Temporal. Pwede namang, una mga kapatid, sino ang nag-i-invite? Jesus. Naunawan natin. Kaninong okasyon? Jesus. Therefore, who is the master of the event? And who is the one inviting? Jesus. Dito mga kapatid sa gawain ng Diyos, ako lang ang ginagamit ng Diyos at may mga members dito na ginagamit ng Panginoon para puntahan kayo at i-introduce sa inyo yung invitation ng Diyos. Pero yung invitation ng Diyos, mga kapatid, yung invitation na yan, hindi galing sa akin, hindi galing sa kanila, kundi galing yan mismo sa Diyos. Kaya nga pagka in-excuse nyo yung sarili nyo mga kapatid, it means ikaw ang tumanggi sa invitation ng Panginoon. At bakit tumatanggi tayo sa invitation ng Diyos? Sapagkat tayo ngayon ay nakahook na, nakakommit na tayo at committed na tayo sa mga temporal na bagay. Kaya panay excuse tayo. Excuse me, hindi mo na ako mag-join sa choir. Excuse me, hindi mo na ako mag-join sa pagbaviolin. Excuse me, hindi mo na ako mag-join sa pag-aasar. Excuse me, puro excuse tayo. Alam niyo kung bakit? Sapagkat hook na tayo, committed na tayo sa mga temporal na bagay. So, ibig sabihin mga kapatid, hindi natin nakikita yung mga eternal na bagay. Sapagkat nabubulag tayo ng dyablo sa mga temporal na bagay. I hope na unawaan yung mensaheng ito. Pwede naman yun eh. Pwede namang ipagpaliban yun. Naniniwala ba kayo, sang-ayon ba kayo sa akin ngayong hapon na pwedeng ipagpaliban yung pagpunta niya at pagtingin sa kanyang loteng nabili? Hindi naman mawawala yun eh. Naniniwala ba kayo mga kapatid na pwedeng ipagpaliban na subukan yung 5 bakang binili niya? Naniniwala ba kayo mga kapatid na pwedeng ipagpaliban yung mga excuses natin? Pero makinig kayo. Ang hindi dapat ipagpaliban, yung invitation ng Diyos. At ang dapat ipagpaliban, yung temporal, yung invitation ng mundong ito. Let's go to the third one na excuse o mga excuses na ito. Alright? Ito bagong kasal. Merong ganyan sa atin, tama? Oh, ano sabi ng Bible diyan? And another said, verse number 20, nandiyan naman kayo? Sabi niya, I have married a wife. And therefore, I cannot come. Naku, bagong kasal lang kami. Nakikinig kayo mga kapatid? Bagong kasal lang kami. Ano naman ang connection at pagiging sagabal sa pagiging bagong kasal ninyo sa pagpunta, pagtugon sa panawagan ng Diyos? Ano naman masama? Nakikinig ba kayo mga kapatid? So that, sabi ng Bible diyan, so that servant came and shewed his Lord of these things. Then the master of the house, being angry, said to his servant, go out quickly into the streets and lanes of the city and bring in hither the poor and the maimed and the halt and the blind.
Sige, sabi niya, sige. Ang unang pinuntahan niya, in-invite ng Diyos, yung may mga ari-arian. Napansin niyo? Yung may lote. Ha? Yung may baka. Pero, walang tumugon sa panawagan ng Diyos. Nakikinig kayo mga kapatid? Wala man lang nag-commit sa panawagan ng Diyos. Bakit? Committed sila sa mga temporal na bagay. Nakikinig tayo mga kapatid? Kaya anong sabi ng Panginoon? Sige, puntahan mo yung mga bulag. Sige, puntahan mo yung mga pilay. Sige, puntahan mo yung mga mahihirap. Sige, puntahan mo. Doon na lang tayo mag-invite. And the servant said, Lord, it is done as thou hast commanded. And yet there is room. Panginoon, meron pang ginawa ko na, pero meron pang bakante. And the Lord said unto the servant, go out into the highways and hedges, and ano sabi ng Panginoon? Compel them to come in, that my house may be filled. Kaya yung laging desire ko bilang pastor ng simbang ito na mapuno ang bahay-sambahan ng Diyos. Amen? Bakit? Kasi tungkulin natin na mag-akay ng kaluluwa, yan ang main responsibility natin mga kapatid habang nandito tayo sa mundong ito. Yung mag-akay ng kaluluwa, yung maligtas ang mga kaluluwa na mga kaibigan natin, mga kamag-anak natin, mga kapitbahay natin, mga kababayan natin. Habang napakarami mga taong hindi paligtas, yun ang pangunahing trabaho natin. Amen. Doon natin sila dinadala na invitation, yung kaligtasan ng Panginoong Hesukristo. Magre, hindi natin invitation yan. Invitation yan ng Diyos. Instrumento lang tayo. Nakikinig tayo? Kaya ang pinakamahalaga, maunawaan natin kung saan tayo committed na gawain. Kasi dapat ang main thing na gawain natin, na dapat doon tayo committed, itong gawain na ito. Mga kapatid, ang pag-aakay ng kaluluwa is an eternal commitment. Amen. Because souls is eternal. Ang kaluluwa, mga kapatid, ay eternal. Kaya pag nag-commit tayo na mag-akay ng kaluluwa, that is an eternal commitment. Pero makinig kayo, ang daming mga sagabal, di po ba? Ang daming mga sagabal para tayo magkaroon ng commitment sa pag-aakay ng kaluluwa, which is eternal commitment. Ano yung mga sagabal? Ano yung mga excuses natin? Napakarami. I hope nagkakaunawan tayo. Tingnan nyo dito mga kapatid. Sa Matthew chapter 19. Matthew 19. Puntaan nyo yan. Matthew 19, verse number 21. Meron ding isang mayaman dito na nagtatanong sa Panginoon kung anong gagawin niya, paano siya magkaroon ng eternal life. Kinig kayo mga kapatid. Sabi ng Bible dito, Jesus said, sinagot siya ng Panginoon, if thou wilt be perfect, go and sell that thou hast, and give to the poor, and thou shalt treasure in heaven, and come and follow me. O sige nga, kung talagang gusto magkaroon ng buhay na walang hanggan, gusto mong sumunod sa akin, ibenta mo lahat ng ari-arian mo, and then come and follow me. Tingnan natin kung anong sagot niya. But when the young man heard that saying, he went away sorrowful, for he had great possessions. Meron siyang kayamanan. Ano yung kayamanan niya? Temporal possessions. Then said Jesus unto his disciples, verily I say unto you,
that a rich man shall hardly enter into the kingdom of heaven. And again, I say unto you, it is easier for a camel to go through the eye of the needle than for a rich man to go enter into the kingdom of God. Kaya makita niyo mga kapatid, tingnan niyo, ang hirap kausapin yung mga taong committed sa temporal na bagay. Naunawan niyo ba yon? Parang tong mayamang ito, anong sabi niya? Gusto niyang sumunod kay Kristo. Gusto niya magkaroon ng eternal life. Eh nung sinabi ng Panginoon, sige nga, kung talagang gusto mong sumunod sa akin, ibenta mo lahat ng ari-ariya mo and then come and follow me. Anong ginawa ng mayaman? Inalis siya ng Panginoon, nilayasan niyang Diyos. Akala niyo mga kapatid, itong mayamang ito, yung great possessions niya ay forever, nasa kanya yon. Akala ng mga taong ito, yung lupang binili nila ay sa kanya yan magpakailan-kailan pa man. Gaano mang kalawak ang binili niyang lupa, mga kapatid, isang araw mamamatay din itong bumili ng lupa. Gaano mang karami yung binili niyang baka, isang araw kapatid, mawawala din siya. Isang araw kapatid, hindi na niya baka yun. Ha? Mga kapatid, makinig kayo na maigi. Huwag nating gawing excuses yung miyembro ng ating pamilya. Para hindi tayo tumugon sa panawagan ng Diyos for an eternal commitment. For an eternal investment. Amen. Katulad nito, ano sabi niya? Naku, bagong kasal lang eh. Yan, sabihin niyo sa mga anak niyo na bagong kasal. Amen. Sabihin niyo sa mga anak niyo na bagong kasal na huwag silang gumawa ng excuse o mga excuses para hindi tumugon sa invitation ng Diyos. Mga kapatid, kakalain mo yan, Diyos ang nag-iimbita, pero tinanggihan mo ang Diyos. Subukan natin. Puntahan ka ni Presidente Marcos. Puntahan ka ni Bongbong Marcos, Presidente ng bansang Pilipinas. Subukan natin puntahan ka ni Trump. At sasabihin sa iyo ni Trump, Grace, bukas, punta ka sa Malacanang, punta ka sa US, at mag-uusap tayo doon, at bibigyan kita ng mas magandang trabaho kaysa trabaho mo. Tanong, pupunta ka ba? Pag sinabi mong hindi, sinungaling ka. Nakuha niyo mga kapatid? Tapos sabi ni Trump, magkano ba sweldo mo? Magkano ba sweldo mo sa trabaho mo? Kano sweldo mo? Let's say 20,000 naman. Sabi ni Trump o kaya ni Bongbong Marcos, I will make it triple. Lunes, magkita tayo sa Malacanang 8:30 in the morning. Ngayong gabi, magbibiyahe na si Gracia papuntang Manila. Baka alas 6 pa lang nandun na si Gracia. Naghihintay na doon sa Malacanang. Naunawan niyo ba mga kapatid? Ay pambira, 20,000. How much is triple of 20,000? 2, 4, 6. 60,000. Magkano ba ang halaga ng kaluluwa ng tao? Nakikinig tayo mga kapatid? Magkano ba ang halaga ng kaluluwa ng tao? Worth 60,000? Nakikinig tayo?
Magkano bang halaga ng isang kaluluwa ng tao? $60,000 lamang ba? Kapatid, pagsama-samain nyo ang pera ng mundong ito, hindi mo pa kayang bayaran ang isang kaluluwa ng tao. Sapagkat ang pwedeng magbayad lamang sa isang kaluluwa ng tao is the precious blood of the Lord Jesus Christ. And He is the one inviting us to reach souls of men. That's why this is the greatest invitation. Mas greater, kapatid, walang katapat na invitation. Kahit invitation ni Trump, kahit invitation ni Putin, kahit invitation na Xi Jinping, kahit invitation ni Bongbong Marcos, sino man yung pinaka-prime, pinakasikat na mga tao sa mundo na mag-i-invite sa atin, wala pa rin mas halaga sa invitation ng Panginoong Jesucristo para sa bawat kaligtasan ng kaluluwa ng tao. Diyan tayo ini-invite ng Diyos palagi. Kaya dapat magkaroon tayo ng commitment na tayo talaga ay every day, at bawat may pagkakataon tayo to share the gospel. Because the greatest invitation, kaya nga mga kapatid, kung si Kristo, isinuko niya yung kanyang sarili hanggang sa kamatayan, sa cross ng Kalbaryo, and He was died for the souls of men. And why people? We cannot make a commitment to reach souls for men. Tigas ng puso. Samantalang yung anak ng Diyos, bumaba, nagpakumbaba, nagkatawang tao, tinanggal niya yung kanyang reputation. Hinubad niya yung kanyang reputation. And he became a servant and obedient unto the death of the cross of Calvary. For your souls. For my soul. Tapos ito tayo. Baka lang pinagpalit mo kay Kristo. Lupa lang na hindi mo naman madadala, ipinagpalit mo kay Kristo. Trabaho mo na hindi naman mo madadala yan, hindi mo naman alam kung hanggang kailan ka dyan, ipinagpalit mo kay Kristo. Ha? Nakikinig kayo mga kapatid? You always look and valued higher for the temporal, but blind for the eternal. Bulag. Kaya tingnan niyo kapatid, gaano ka-importante sa inyo ang soul winning? Makinig kayo, huwag niyo nang kayong tutulugan. Gaano ka-importante sa inyo ang pakikinig ng salita ng Diyos? Ano sabi ng Biblia? The Word of God is better, much better than fine gold. Number 2, we must blind for the temporal and see by faith for the eternal things. Nakikinig tayo mga kapatid? Itong kinakailangan sundin natin. Kinakailangan mabulag tayo sa mga temporal na bagay at nang makita natin by faith ang eternal na bagay. Ha? Do you believe that mga kapatid? Do you believe that? Amen? Kasi pag tinan mo ito makinig kayo, pag binulag ka ng mundong ito, you will become stupid.
Nakikinig kayo mga kapatid? Kaya dito sa Ephesians chapter 4 verse number 18, sabi ng Bible dito, having the understanding darkened. Akalain mo anong ginawa ng dyablo? Yung pangunawa natin, pinadilim ng dyablo, pinalabo ng dyablo. Being alienated from the life of God through the ignorance that is in them because of the blindness of their heart. Kaya nga sabi ko sa inyo mga kapatid, ilagay natin sa lugar yung pagkabulag natin. Kinakailangan bulag tayo sa mga temporal na bagay at dapat may makita tayo by faith sa mga eternal na bagay. Or else, mga kapatid, Satan and all temporal things of this world will make you stupid. It will make us stupid. Anong ibig sabihin ng stupid or stupidity? Blindness means stupidity. Gagawin kang tinatawag na loko-loko sa Tagalog. Gagawin kang tinatawag na obtuse na tinatawag. Ano yung ibig sabihin ng obtuse? Mapurol ang ulo, mahina ang isip, slow of mind, lacking intelligence or reason, senseless. Ang etymology yung word na yan, mga kapatid, numb. Ibig sabihin, you are unable to think, feel normally because of something that shocks or upsets you. Nakikinig tayo mga kapatid? Anong nag-upset sa atin lagi? Yung mga temporaryo na bagay. Naintindihan? Doon tayo naloloko. Doon tayo nabubulag. Kaya tignan nyo, kahit wala kang ministry, okay lang attend ka. Samantalang mga kapatid, napakasarap may ministry. Sino ang nagbibigay ng ministry? Jesus Christ. Samantalang tayo mga kapatid, kayo inaayawan nyo ang ministry. Samantalang ang nagbibigay, Jesus. Naniniwala ba kayo dyan ang ministry binibigay? Ang nagbibigay dyan, si Kristo mga kapatid. Ito maliwanag to, 1 Timothy 1:12. Ano sabi niya? And I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Who puts us into the ministry? Jesus. Tanong, bakit wala kang ministry? Alam niyo kung bakit? Sapagkat ang binibigyan mo ng higher value o yung binavalued natin is the temporal, so that we are blind for the eternal things. Nakikinig kayo? Amen. Now this time, we must learn, we must blind for the temporal and see by faith for the eternal. Now let's go to Hebrews. Maganda ito. Hebrews chapter 11. Tingnan nyo kung anong puhunan nila na meron silang nakikita na hindi nakikita ng iba. Hey, amen. Nakikinig ba tayo? Alam nyo, tayo mga ligtas, dapat may nakikita tayo na hindi nakikita ng iba. Dapat nakikita natin yung kaluluwa na napapahamak. Hindi nakikita ng mga tao yan. Dapat nakikita natin yung impyerno. Hindi nakikita ng mga tao yan. Dapat nakikita natin yung langit. Hindi nakikita ng mga tao yan. Dapat nakikita natin yung mansion sa langit. Hindi yan nakikita ng mga tao. Dapat nakikita natin mga kapatid, yung golden streets in heaven one day. One day we are going to walk the streets of gold. Amen. One day mayroon tayong mansion sa langit. Hindi yan nakikita ng lahat, pero nakikita natin yan by faith, mga anak ng Diyos. Tingnan niyo ito. Anong sabi ng Bible dyan?
Sundan niyo ako mga kapatid. Ano sabi ng Bible? Yung faith dito, pinaulit-ulit dito for 24 times. Sapagkat ang mga nandito mga kapatid, sila ang mga taong namuhay sa pananampalataya. Ibig sabihin, nakita nila ang mga bagay na hindi nakikita ng normal na mata, mga kapatid, at nakita nila by faith. Come on, amen. Ang sabi ng Bible dito, now faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Ano ang ebidensya natin sa mga bagay na hindi natin nakikita? Faith. Nakikinig? Anong ibig sabihin ng faith? Pag sinabi nating faith, believing and trusting His Word. This is our faith. Ang pananampalataya ay pagtitiwala mula sa salita ng Diyos. Ang pananampalataya ay kumpiyansa mula sa salita ng Diyos. Tingnan niyo ito mga kapatid ha. Sino nakakita sa atin sa langit? Wala pa. Sino nakakita sa atin sa impyerno? Wala pa. Pero kung kailanman ayoko makita ang impyerno. Sino nakakita sa atin mga kapatid kay Kristo? Wala pa. Pero nakikita natin si Kristo by faith, based on His Word. Amen. Tingnan niyo ito. Ano sabi ng Bible dito? By faith, Abel offered unto God a more excellent sacrifice than Cain, by which he obtained witness, and he was righteous, God testifying of his gifts, and by it, he being dead yet speaketh. Si Abel, nakikinig tayo? Paano siya nag-offer? Nung Diyos ang nakakita sa kanyang offering ay excellent. Anong puhunan ni Abel? Faith. Number 5, by faith Enoch was translated that he should not see death. Hindi siya nakaranas ng physical na kamatayan mga kapatid. And he was not found because God translated him. For before his translation, he had this testimony that he pleased God. Why Enoch pleased God? Because Enoch walked with God. Meron siyang nakikita mga kapatid na hindi nakikita ng iba. Pero siya ay lumakad sa kanyang pananampalataya, nagkumpiyansa siya, nagtiwala siya sa kanyang pananampalataya mga kapatid, at doon na please ang Diyos. May nakikita siya na hindi nakikita ng iba. Howbeit, sabi ng Bible dito, without faith, it is impossible to please Him. For he that cometh to God must believe that He is, and that He is a rewarder of them that diligently seek Him. That's Enoch. Let's go to the life of Noah. Ano sunod yan? Si Noah. Tama? Sabi ng Bible, by faith, Noah, being warned of God of things not seen as yet, moved with fear, prepared an ark to the saving of his house, by the which he condemned the world, and became heir of the righteousness which is by faith. Ano sabi ng Panginoon sa kanya? Noah, gumawa ka ng ark, sapagkat magpapadala ako ng buong sangkatauhan na baha. Nung panahon na ito mga kapatid, ni ambon, hindi pa sila nakaranas. Pero mga kapatid, anong sabi ni Noah? I will obey you, Lord. At gumawa siya mga kapatid ng ark. At gumawa siya kasama yung kanyang mga pamilya. At habang gumagawa sila, nangangaral sila, nagso-soul winning sila, nagsishare sila. Pero no one believed him. Come on, amen? No one believed him. No one believed Noah except his family. Mabuti pa yung mga hayop na niwala sa kanya. Ito isang araw mga kapatid, tapos na yung ark. Anong sabi ng Bible? Nagpadala na ng Diyos, pinapasok niya sila doon, pinapasok yung mga hayop.
ng gustong na dapat papasukin doon, and then pumasok na sila doon. Nagsimula na ang Diyos na magpadala ng ulan hanggang sa makita, mga kapatid, ang buong mundo ay lumutang na sa tubig. Pero hindi na nakapasok yung mga hindi naniwala kay Noah. Pero bakit si Noah, kapatid, naniwala sa Panginoon? Sapagkat may nakita siya na hindi nakita ng karamihan. Tingnan nyo, marami pa ito. Nakikinig kayo, mga kapatid. Napakarami niyan. Tingnan nyo, anong sabi ng iba sa atin? Ano ba naman kayo? Mga Baptist kayo. Lalo na kayo dyan sa may Baptist na yan. Maghapon kayo, paglinggo, ano bang ginagawa nyo? Lagpas na kayo niyan sa langit. Bakit ganun ang accusation nila? Kasi hindi nila nakikita yung nakikita natin. Ha? Kaya nga, mga kapatid, magpasalamat tayo na meron tayong nakikita na hindi nakikita ng normal na tao. Na makinig kayo. Do you see heaven now? Tingnan mo, sino yung mga nagsasabi dito? Na pagka tinanong mo, saan ka pupunta pag namatay ka, Lebron? Sa langit ako pupunta. Saan ka pupunta pag namatay ka, Sister Tita? Siyempre, sa langit ako pupunta. Alam mo, ang dating sa atin na hindi nakakakita sa nakikita natin, weirdo tayo. Uy, grabe ka naman. Sa itsura mo yan, pupunta ka sa langit. Now, it's not by itsura, but it is by faith. Kung itsura lang, mga kapatid, paano naman si Erwin? Kung sa itsura lang, mga kapatid, paano naman si Calvin? Di lahat to mga taong itong impyerno to. Kung sa itsura lang, mga kapatid, paano naman si Mark? Pero salamat, mga kapatid, hindi sa pamamagitan ng itsura natin, kaya natin natiyak ang kalangitan. Amen? It is by faith. Sinong nakakita na merong Kristo na nakapako o napako? Namatay, nilibing muling nabuhay. Walang nakakita. Pero bakit nakita natin? Hindi nakita ng ating literal na mata. Pero nakita natin by faith. At nagtiwala tayo, nagkumpiyansa tayo. Katulad ni Abraham, katulad ni Enoch, katulad ni Noah. Marami mga taong dininiwala sa impyerno. Marami mga taong dininiwala sa langit. Pero naniniwala tayo. Bakit ka naniniwala? Nakating ka na ba sa langit? Hindi pa, pero naniniwala ko. By faith. I hope nagkakaintindihan tayo. Dapat matuto tayo na makita ang mga bagay na hindi nakikita, eternal, walang hanggan. At hindi makikita ang mga bagay na nangakikita, temporal, pansamantala, lumilipas, makalupa, makamundo sa buhay na ito. Nakikinig kayo? Kaya makita kanyo, ang Kristo natin ay hindi yung Kristo na hanggang dito sa lupa lamang. Kundi ang Kristo natin ay pag-asa natin hanggang sa langit at hanggang eternity. Do you remember? I like Moses. Tingnan niyo dyan. Last na gagamitin natin. Verse number 25. Tingnan niyo dyan. Ano sabi ng Bible dito? Si Moses ito.
Ano sabi ng Bible? By faith, Moses. Amen? Now, dyan na lang sa verse number 23. By faith, Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents because they saw he was a proper child and they were not afraid of the king's commandment. By faith, Moses, when he was come 2 years, refused to be called the son of Pharaoh's daughter, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the pleasures of sin for a season. That's by faith. Amen? Kaya mga kapatid, alam nyo, makinig kayo. Anong tingin sa atin ng karamihan? Lagpas na kayo sa langit. Hindi nila alam na silang lagpas sa langit. Ano yung lagpas sa langit? Impyerno. Hindi tayo lagpas sa langit. Sakto sa langit tayo. Bakit? Tinanggap mo si Kristo. At kaya tayo nandito mga kapatid, sapagkat may nakikita tayo na hindi nila nakikita. May nauunawaan tayo na hindi nila maunawaan. Meron tayong katiyakan na wala silang katiyakan. Meron tayong kayamanan na hindi temporal, kundi eternal. Come on, can you shout amen mga kapatid? Kaya makita nyo pag may problema tayo, anong sinasabi natin, Panginoon? Kahit may problema ako, meron naman akong buhay na walang hanggan. Tingnan mo pag wala kang pera kagaya ko, anong sinasabi natin, Panginoon, wala man akong pera, pero meron akong streets of gold. Meron akong mansion sa langit. Katulad ni Kiray. Si Kiray pumunta dito para maghanap ng trabaho. Tumayo ka nga, Kiray. Pero nakinig at nakinig at nakinig. Ang sabi ni Kiray, Pastor, ibibigay ko na yung buhay ko sa Panginoon. Itong dalawang magkapatid na ito, Neng, tumayo ka. Tayo. Kayo na po ang humusga kung sinong mas matanda sa kanila. Huwag po tumingin sa katawan. Pumunta dito para magkadete si Banining. Pero ano sabi niya? Ayaw kong gawing pangalawang choice ko ang gawain ng Panginoon. I will make it first. Kaya bukas uuwi si Kiray, magpapaalam sa boyfriend niya. No, hindi, biro lang. Ha? Papaalam sa magulang. At kukunin na niya yung kanyang mga damit. At ngayon ay magsusuko na ng buhay sa Panginoon. Si Inday pumunta dito yan para magtrabaho. Pero kinausap siya ng Panginoon, ano sabi niya? Bibigay ko na yung buhay ko sa Panginoon. Makinig kayo. Eto, tapos ito sa pagiging teacher. Ha? Si Banining, tapos yan sa pag-exam sa PMA. Kapatid, pag ibang taong tumingin sa kanila, naku, mga baliw kayo. Kung magtrabaho ka na lang. Ha? Kaya sila nagsuko ng buhay. Meron silang nakita na hindi mo nakikita. Ngayon mga kapatid, temporal commitment versus eternal commitment. Saan ka doon? Ha? Thank you. Saan kayo doon? Meron ba kayong investment
commitment for eternal o nakafocus kayo sa temporal commitment? Kaya makita nyo, wala nang bakante ang ministry. Kaya lagi kayong, nako, excuse me. Ha? Sige, excuse muna ako sa choir, ha? Sige, excuse muna ako sa violin, ha? Sige, excuse ko muna ako. Excuse, Panginoon, excuse muna ako sa langit. Impyerno na lang ako. That's for you. Ha? Kapatid, di nyo man nauunawaan na Diyos ang nag-iimbita. Mga kapatid, buksan nyo ngayon ang inyong pananampalataya. Nagkakaintindihan tayo? Sino ngayon magsasabi, Pastor, I will join the choir. Can you do that? Amen? Oh, ito, nanginginig na naman kayo. Ito na naman si Pastor, ano naman pinagagagawan niya? Ako patuloy na sisi. Kapatid, ini-invite ko kayo sa invitasyon ng Diyos. Ha? Sige. Sino yung mga choir member na babae? Dito kayo. Kids choir, junior choir, dito kayo. Bilis. Maraming bilis. Dito naman yung lalaki. Bilis. O ngayon mga kapatid, sino ngayon na magsasabi, Pastor, magkakaroon ako ngayon ng, gagawa ako ng commitment to join the choir. Come on, tumayo tayo. Dito kayo. That's an eternal investment. That's an eternal commitment. Amen. Dito babae, dito lalaki, dito bakla. Come on. Ha? Pambira sasabihin ko sa inyo, wala kayong commitment. Alam nyo kung bakit? Wala kayong commitment. Nakahook kayo sa temporal na bagay. Nauna mo yung sinasabi ko, amen. Alam niyo kung bakit wala kayong commitment? Kasi nakasabit kayo sa temporal na bagay. Kaya anong sinasabi natin? Puro excuse tayo. Join sa choir. Excuse me muna, ha? Join sa usher. Excuse me muna. Sige, mga ushers, dito kayo. Lahat ng mga ministry. Gusto magkaroon ng ministry. Come on. Sunday school teacher. Usher. Come on. Alam mo, hindi naman choir member ito si Isabel. Pero alam mo kung anong ministry ni Isabel? Tumayo ka, Isabel. Tagaluto yan ng pagkain ng mga bata sa umaga. Maaga pa nandito na, kasama ka dito, may ministry ka. Bilis. Nakalain mo, tagaluto ng pagkain ng mga bata, sexy. Ay, siksik pala. Ay, ano ba? Ha? Dito, tingnan nyo ha. Nasaan si Sister Benny? Dito ka, Sister Benny. Alam mo, Sister Benny, sino ang magkaroon ng commitment na ang sasabihin nyo ay, Pastor, ang commitment ko ay tutulungan ko si Sister Benny na magluto ng pagkain ng mga kadete. Sino? Ayan, sige, halika dito. Sister Rose, bilis. Di ba? Tinan nyo naman si Sister Benny. Ilan taong ka na si Sister Benny? 68. Pero makita nyo dyan, nandiyan yan, nagluluto yan, halos walang tulog.
Oh. Diba? Who will join the answering? Oh. Ikaw, Belte, wala kang ministry. Bagtit din ito. O kayo, mga kapatid? Ha? Anong gusto niyong ministry? At least nandito to. Pag-asa to, Sir Oye. Pero mga kapatid, kayong mga nakaupo dyan, sino magsasabi, Pastor, wala man akong ministry. Pero simula ngayon, Pastor, magkukumit ako na mag-win ako ng kaluluwa. Can you do that, mga kapatid? Ha? Pwede ba kayong tumayo pag sinasabi nyo, Pastor, yan talaga ang gusto kong i-commit muna ngayon. Yung mag-soul winning ako. Mag-invite ako ng kaluluwa sa simbahan. Pwede ba kayong tumayo? Come on. Yan, come on. Mga kapatid, dito tayo lahat. Dito tayo. Let's come to the altar. Dito na po tayo sa altar. Come on, lahat po tayo. Lahat tayo, dito tayo sa altar. Dito na po tayo lahat. Let's have an invitation. Dito na po tayo. Lahat ng mga commitment natin, ipag-pray na natin sa Panginoon. Amen? Naniniwala ko mga kapatid, walang hindi pwedeng gamitin ng Diyos. Lahat tayo pwedeng gamitin ng Diyos. Hindi lang yung choir member. Pero ngayon, bakit hindi tayo pwede mag-commit sa Panginoon? Ang commitment ko ngayon, I'm now going to start winning souls. Ano yung sinabi niyo, Pastor? Hindi ako makapag-join sa choir, hindi ako makapag-join sa Sunday school, hindi ako makapag-join sa pagluluto. Pero Pastor, ikukumit ko ang buong buhay ko, buong kaluluwa ko, na mag-aakay ako ng kaluluwa. Can you do that? Can you make a commitment para dyan? Para lahat tayo mga kapatid, gagamitin tayo ng Panginoon. I believe, walang iniligtas ng Diyos na hindi niya gagamitin. Dakilang Diyos na mapagpalat mga pangyarihan po sa lahat. Thank you, O God. Salamat po, Panginoon, sa puso ng inyo pong mga anak, Panginoon. At salamat, Panginoon, na lahat po kami ay merong pagnanasa, Panginoon, na maging committed sa inyo for eternal things, O God. Thank you na hindi lamang, thank you, Panginoon, na meron kaming nakikita namin, Panginoon, ang mga eternal na bagay. Panginoon, salamat po sa hapon pong ito. Salamat po sa pagtugon ng lahat ng inyo pong mga anak, Panginoon, na magkaroon ng commitment for eternal things, O God. What a privilege to be a part, to have a commitment for eternity, O God. I-bless niyo po ang inyong mga anak. Salamat po na lahat po kami nakikita niyo po, Panginoon, na pwede niyo pong gamitin at
pwedeng magpagamit at gumawa ng decision, Panginoon, para po sa eternal na commitment. Salamat po. I-bless niyo po inyong mga anak. Tikluptud, Panginoon, ng bawat isa. Pagpalain niyo po sila. At patuloy niyo pong gamitin ang bawat isa, Panginoon, for eternal commitment. Tibaling bulag kami, Panginoon, sa mga blind kami sa temporal na mga bagay. At least, maaliwala sa amin, malinaw sa amin ang eternal, mga eternal na bagay. Thank you, Panginoon. I-bless niyo po ang mga anak niyo pong ito, Panginoon. In Jesus' name, Amen.